Hello, magandang araw mga kababayan. Komenta na lang po natin itong interview kay Congressman Redon regarding sa pagkademanda ng ombudsman kay Senador Marcoleta. Ayon sa congressman na ito, wala daw connect sa impeachment yung pagkakademanda kay Marcoleta. Kung hindi ba naman puro kulangot ang laman ng utak nitong congressman na ito, paanong walang maging connect? Senador yan. May impeachment. May flood control scandal. Dahil ba sa pagsisiwalat niya ng katotohanan, kaya siya idinemanda sa halagang 75 million na donasyon ng private individual? Kayo nga mga congressman dyan na inaakusahan di umano na nangulimbat ng pera ng bayan, hindi man lang kayo nadidemanda? Ang kay Marcoleta, hindi naman galing sa kaban ng bayan at galing sa individual na tao. Private individual na tulong sa kanyang kandidatura. Hindi, ikaw ba, Congressman Redon, hindi ka ba tumatanggap ng donasyon sa mga private individual nung tumatakbo ka? Wag mo kaming gawing kulangot. Kung kulangot ng utak mo, wag mo na kaming idamay dito, Mr. Congressman Redon. Diba? Umiipal ka na naman eh. Diba po, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot po. May mema lang sa media kung kahit ano-ano ang sinasabi. Bakit hindi mo sabihin kay Presidente BBM yan na almost 600 million yung tinanggap niyang donasyon sa mga private individual na ngayon nakapwesto sa gobyerno? Diba, Congressman Redon? Cookie? Mangulangot ka kaya? Baka nakarating na yung mga kulangot mo sa utak mo, Mr. Congressman Redon. Diba po? Pakinggan lang po muna natin siya, mga kababayan. Kasi wala din man nagsabi sa kanya tumanggap ng 75 million nung po kampanyahan po nung nakaraan. Hindi ba? He is being charged not because of the impeachment proceedings or because of his political positions. Magkaiba ang plataporma sa nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at ang kinakaharap na kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kaya ang panindigan ng House Prosecution Team walang koneksyon ng dalawang issue. Nagsampa na ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ng Ombudsman laban kay Senador Marcoleta kaugnay ng pagtanggap nito ng 75 million pesos na campaign donation noong 2025 election. Ang nasabing halaga hindi idineklara ng senador sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Bago pa ito, iniuugnay ni Senator Marcoleta ang kinakaharap na reklamo sa kanyang pakikilahok sa impeachment trial bilang isang senator judge. It is not the impeachment which is the platform for it. It is the ombudsman, it is the Sandigan Bayan. So, wag ho tayo mag-iyak-iyak dito paano siya po ay... Ikaw, Congressman Redon, paano ba ninyo nasasabi na hindi connect ito? Si Marcoleta, alam naman ninyo na pinag-iinitan niya dahil sa pag-iimbestiga ng flood control scandal. At ngayon, dahil walang ibang masilip sa kanya, isinilip sa kanya yung 75 million na donasyon ng private individual. Paano mo masasabing hindi connect? At alam naman natin, may parating na impeachment ni Bibi Sara. At alam natin na masigasig ito sa pagtatanong dyan sa mga witness. Paano mo maging walang connect, Mr. Congressman Cookie Redon? Diba puro, pangulangot ka kaya, Mr. Congressman? Baka puro kulangot na yung ilong mo, tapos tumagos na hanggang utak mo. Diba, Mr. Congressman Redon? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Ito, may mema lang sa media. Wala naman talaga. Kasi hindi naman nanghingi si Marcoleta ng 75 million sa mga private individual. Binigay sa kanyang tulong yon. Yung bang tinulungan niya, nakapwesto ba sa gobyerno? Naging chief of staff ba niya? Wala. Pero yung tumulong kay BBM noong 2022, nakapwesto lahat sa gobyerno. Yan ang tingnan mo, Mr. Congressman Redon. Huwag kang kulangot. Isa ka pa para kang si Boying Rimulya. Masunod lang ang gusto ng kanyang boss.
Di bali ng baluktutin niya ang batas, madimanda lang si Marcoleta, hahanapan niya ng butas. Yung sinasabi niyang hinog ng demanda kay Joel Villanueva, naging nabulok na. Hanggang ngayon, hindi pa naisasampa. Naunahan pang sampahan si Marcoleta kaysa kay Chis Escudero, kay Martin Romualdez, at kay Villanueva. Puro kulangot na ba talaga ang utak mo, Mr. Congressman Redon? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. May mamima lang sa media na akala mo kung sino sila ng malilinis na mga tao. Na ito rin, isa rin sa inakusahan ng mga Marines na tumatanggap daw di umano ng mali-malitang pera. Ayon yan sa 18 Marines, mga kababayan. Di ba po? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Naglinis-linisan ito mga kulangot na ito na alam naman natin, mas marumi pa sila kay Marcoleta. Di ba, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot po na katotohanan. So hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Pa-like and share and subscribe po. God save the Philippines.